Bukod sa mga pulis, gusto rin daw ni incoming President Rodrigo Duterte na isailalim sa mas madalas na drug test ang mga gwardiya at mga driver na magdamagan kung magtrabaho. Pabor naman dito ang ilan, pero dapat daw muna itong pag-aralan, lalo't kakailanganin ng pondo para sa mas madalas na drug test. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, kampanya pa lang malinaw ng nangunguna sa mga isinusulong ni incoming President Rodrigo Duterte ang laban kontra droga. At sa kanyang administrasyon nga, isinusulong ni Duterte ang mas pagpapadalas sa mga mandatory drug test, hindi lang sa mga gwardya at pulis, kundi pati na rin sa mga tsuper, lalo na yung mga long haul ang biyahe. There's so much corruption, there's so much crime, and so much drugs flooding the country. I will get rid of drugs. Huwag kayong dala ng droga. Huwag kayong mag-hold up. Huwag kayong... Ngayon hindi wala, di patay. Nabuisit talaga ako sa ninyo dyan. Mga 5 patay. As you know, itong mga expert ng drugs, alam ninyo yung pasahan ng droga yan. Ganon na lang kung magmura si incoming President Rodrigo Duterte para ipakita ang kanyang galit sa mga gumagamit ng droga, lalo na sa mga pusher. At sa nangyaring bentahan umano ng droga sa concert sa Pasay noong weekend, nagduda si Duterte na kaya hindi ito napigil ay baka may mga sangkot na pulis. Kaya pag upuraw niya, gusto niyang ipa-drug test ang lahat ng mga pulis. July 1, mandatory lahat, police, from the generals down. At gusto ko yung bago ngayon, yung wala nang ihi kasi tumatago kayo eh. Yung parang sa diabetes na pasok mo lang pag anong, depende na kung anong kulay maglabas. Yun, yung galing sa Japan ang gusto kong bilhin. Kaya gusto ko mag-blood test ka dyan sa harap ko. Ayon sa PNP, nagsasagawa na sila ng random mandatory drug test na naaayon sa batas. Once na positive ka, automatic, ay isasama hearing ka. Magkakaroon yun ng confirmatory test. Once you confirm, of course, dadaan ka ulit sa due process, pag-i-explainin ka, but definitely, pag-involved ka, relieve ka agad sa duty doon sa position mo. Bukod sa kapulisan, plano rin ni Duterte ang mas pagpapadalas ng drug testing sa mga driver at gwardya. Security guards, yung long distance driving. Kaya pag ako ang na-presidente, number 1 is that before the trip, drug test ko muna. Nagbibimabira na yan kasi walang tulugan eh. From Manila to keep them awake, they take the uppers. So mandatory yan. Lahat ng truck ng mga biyahe long distance and even to Bicol, lalo na gabi. Ayon sa LTFRB na nakakasakop sa mga pampublikong sasakyan, maganda ang layunin ni Duterte pero maglaan ng pondo para rito. Ang siguro ang consideration mo dyan, yung logistical requirement, diba? Kasi pag nagda-drug test ka, it will incur expenses. Pinulsuhan namin ang ilang mga tsuper ng jeep, bus, taxi at UV Express. Okay yan sa akin. Para maganda yan, para wala nang adik na magmamaneho. Araw-araw na magpa-drug test. Bago daw bumiyahe? Bago bumiyahe. Abala sa amin yun, pagka araw-araw ang drug test. Meron man lang sana ibigay na araw or buwan na ng mga driver. Para iwas disgrasya kung ano mang disgrasya na para maalis yung haka-haka nila na kami mga driver nagdadrive, nagsiservisyo ng tapat, marangal sa mga pasahero, maalis yung haka-haka nila na hindi kami gumagamit ng bawal na gamot. Kung mahabaan ang biyahe ng mga driver, all-nighter naman ang duty ng mga sikyo. Ayon sa Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators o PADPA, maganda ang plano ni Duterte na drug test sa kanilang hanay. Pero kailangan daw muna itong pag-aralan. It's a good move. However, a lot of things have to be considered. Hindi lang basta-basta ito. Maapektuhan lahat-lahat yan. To include our clients, our principals. Pag nangyari yan, tataasan namin ang admin overhead namin.
Sa ngayon, nagsasagawa na sila ng drug test bago ma-issuehan ng lisensya ang isang security guard. May drug test sa annual physical exam at isang random drug test. Nagsasagawa rin ng drug test kung may indikasyon na gumagamit ng droga ang isang gwardya. Jessica, hindi malinaw sa ngayon sa mga naging pahayag nitong si incoming President Duterte kung araw-araw ba o lingguhan yung kanyang plano na drug test muna bago biyahe. Pero sa kasalukuyan sa ilalim ng Anti-Drug and Drunk Driving Act, ang sino mang driver na makikitaan ng senyales sa gumagamit ng droga ay diretso sa police station kung saan gagawin ng isang mandatory drug test at kung magpositibo ay isasagawa ang isang tinatawag na confirmatory test. Ang parusa sa mga magmamaneho na ang nakainom o gumagamit ng droga ay umabot mula hanggang tuluyang karelasyon ng lisensya. Depende sa severity at count ng offense, Jessica. I think to begin with, Dano, may database man lang muna sana or merong mas solid na basis, ganyan na seryosong ipatutupad itong drug testing. No? Kasi ang alam lang natin yung common knowledge, bali-balita na yung mga mahahaba ang biyahe, yung mga biyaheng Bicol, yan daw kadalasan gumagamit ng mga, yun ang suspetsa, di ba? Pero we don't have any strong or solid basis, ika nga. Tama, Jessica. At kung titingnan natin, largely anecdotal itong mga ganitong allegations ng yung pagtitake nga ng uppers para makatagal nga dun sa mga long haul na biyahe. Hindi lang dun sa mga long haul trips, kundi pati na rin dun sa mga city trips. So, maintindihan natin yung pinanggagalingan nitong panukala na ito. Pero katulad nga nung sinabi ng PADPAW, maraming kailangan munang i-consider. Primarily logistics. Saan mo kukunin yung pera and syempre yung procedures muna. Kasi kung titingnan natin ngayon sa mga syempre yung mga high demand na trips yung mga exodus katulad ng Semana Santa, Pasko at iba pa mga special holidays, ang LTFRB merong special na programa na nagsasagawa talaga sila ng drug test dun sa mga tsuper at ine-exclude yung mga magpopositibo sa droga. Pero sa ngayon kung gagawin itong systematic at gagawin itong permanent or semi-permanent, depende sa kung paano magiging plano dito ni Duterte, kailangan daw plansyahin ng mga bagay na yan, Jessica. Okay. At ang alam ko, hindi lang yung mga bus driver, yung mga taxi, yung sistema nila sa boundary, di ba? Pwede kang mamili ng straight na duty, tapos day off ka nung kinabukasan. May mga ganyang scheme yung mga taxi operator di ba parang ganun din yon? Mahaba ang driving. Oo, Jessica, hindi lang yan, pati yung mga truck. Yun din yung isa dun sa mga nabanggit nitong si incoming President Duterte. Yung mga tsuper, basically, na long haul ang biyahe. So, that covers yung mga provincial bus, yung mga jeep na yung all day kumamasada, minsan all night, yung mga taxi. Kaya rin nasama yung mga gwardya kasi meron yung iba, di ba, 8 hours ang shift nila. Pero meron yung iba na kinakailangan mag-extend, gagawin all the way to the maximum na 16 hours. So, yun siguro yung isa dun sa mga gustong tingnan nitong si incoming President Duterte kung ito ba, kung may katotohanan nga ba dun sa mga anecdotes na meron nga yung mga nagtitake ng uppers. Pero kagaya nga ng nabanggit mo, bukod sa basis at kailangan din pag-aralan yung mismong logistics nito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.